Meron daw mga kababalaghan doon na nagpapakita daw. Tumingala ako sa taas. May nakita ako na parang flashlight na dalawang magkatabi. Tingin ko diwente talaga siya. Malakas na yung umiyak. I-check ko nga yung mga bata bago ako matulog. Kung alam mong may malagim na elemento sa iyong daraan, magpapatuloy ka pa ba? Sukatan na naman ang tapang ngayong gabi. Ito lang sa mga kwento ng Bino. Dito naman tayo kay Ma'am Fidela. Kayo po, Ma'am Fidela, ano po yung mga unang experiences nyo na masasabi mong paranormal? Ang unang-una ko talagang experience na kakaiba talaga para sa akin, noong 10-year-old ako, bata pa ako noon, mahilig kasi akong magsama-sama sa kuya ko. Lalo na pag papuntang bukid o sa probinsya ho ito? Sa probinsya namin, doon sa sa Southern Leyte, doon ako lumaki, doon ako nag-ano. Mahilig akong magsama-sama sa kuya ko tuwing magpastol ng mga kalabaw, ganyan, manguha ng mga kahoy na panggatong. Lagi akong sumasama sa kuya ko. May isang lugar doon na tinatawag nila na meron daw mga kababalaghan doon na nagpapakita daw, na mga ganon. Pero parang sikat yung lugar na yun. Parang kilala yung lugar na mayroong... Ang ano sa amin kasi siyempre mga bata kami, sinasabi nilang may nananakot daw doon. May nananakot daw, may nagpapakita daw na iba-ibang like mga kapre o mga kung anong makikita mong nakakatakot, iba-ibang elemento na nakakatakot sa lugar na yon. Pero siyempre, ano namin yun lagi naming dinadaanan. Opo. Lalo na pag May isang beses na, sumama ko sa kuya ko, inabot kami ng dilim. Siyempre bata pa nga ako, lagi kong sinasabi kay kung ano-anong tinitingnan kasi madilim na nga tumitingin. May one time na tumingala ako sa taas. May nakita ako na parang flashlight na dalawang magkatabi. Sabi ko sa kuya ko, Kuya, bakit mayroong ilaw dun sa taas ng puno? Sabi ko na gano'n. Kuya, bakit may liwanag sa puno? Kung tingin ng tingin kung saan-saan, bumuko ka na nga tulakad. Tara na. Kuya! Ano ho yung nakita nyo sa may puno? Yung nakita ko kasi may ilaw na parang dalawang magkatabi. Para siyang flashlight na Magkadikit na magkadikit ho? Parang magkatabi talaga yung ilaw na dalawa. Pagtingala ko, sabi ko sa kuya ko, Kuya, bakit may ilaw sa puno? Sabi ko, may tao ba doon? Sabi ng kuya ko. Lagi lang niya akong sinasabihan na, huwag ka kasing tingin ng tingin kung saan-saan. Yumuko ka lang at maglakad. Sabi ko, hindi nga, meron nga. Tapos sabi niya, wala nga yan. Sabi ko, mayroon nga kuya, tingnan mo, may ilaw talaga dun sa taas, may ilaw. Tapos pagtingala ko, parang hugis kalabaw siya talaga, doon nakatungtong sa sanga. Kuya, meron ng ilaw sa puno. Wag! Tumigil ka nga. Tumigil ka. Huwag ka mag-iingay. Nadami sila. Kuya, meron kalabaw sa puno. Tama na. Tumigil ka na. Tara na. Tara na.
para talaga siyang hugis kalabaw. Sabi ko, kuya, tingnan mo nga, may kalabaw. Yung pinastulan din kalabaw nandoon sa taas ng puno. Sabi niya, tumigil ka. Sabi niya, tumigil ka na sa kakaingay mo kasi dadami yan sila. Sabi ko, ha, bakit sila dadami? Eh, di ba mabigat yung kalabaw? Bakit nasa puno? Sabi niya, tama na, wag ka nang tumingin, lakad lang ng lakad. Tumingin pa rin ho kayo? Eh, hindi na kasi natakot na ako kasi dadami, sabi ko sa kuya ko. Kasi ayaw ko nang dumami, nakakatakot, di ba? Tinanong niyo sa iba, ano yung nakita niyong kalabaw? Oo, kinuwento namin sa tatay ko. Sabi ng tatay ko na, ano daw yun? Mayroon daw kasing mga lugar talaga na ginagawang tirahan ng mga ganong mga elemento na para hindi sila maistorbo. Sabi, mayroon daw talagang mga ganong lugar. Pero wag lang daw naming pansinin. Yun ang laging sinasabi ng mga nakakatanda sa amin doon. Wag lang daw pansinin yung mga ganon. Eh pag ganon ho, na nakakita kayo ng ganong elemento, ibig sabihin ho ba yung mga elemento nagpapalitan nyo? Kasi parang kalabaw yung nakita ninyo. Sa palagay ko, naniniwala ako na gano'n, na nagpapalitan nyo sila. Kasi, bakit makikita mo yung gano'n na imposible naman po yun? O, di ba? Maaari. Tapos, meron pa ho bang ibang nagpapakita sa probinsya nyo? Meron din kaming parang kalulalulahan naman namin yon yung sa probinsya namin na well-known siya naman mangkukulam. Parang sabi ng mga... Lola niyo ho? Hindi siya lola ko. Parang, nasa siyempre, kalulalulahan pero hindi namin talaga direct, yung kamag-anak. Kasi opo. lola lang ang tawag namin kasi lagi kaming nandun. Kasi medyo kapitbahay pero malayo naman. Opo. Pero lagi naming pinupuntahan. Opo. Lagi nilang sinasabi, huwag daw kaming pumunta doon kasi nga daw mangkukulam. Pero kami naman siyempre bata, hindi ako naniniwala. Pero yung kinagulat ko talaga dun sa bahay na yun, na mayroon akong nakitang ahas na gumagapang doon sa garden nila. Yung ahas, may ribbon sa liig. May ribbon siya. So, alaga ho niya? Feeling ko talaga. Lola! May ahas! Nung nagsisisigaw na ako, siyempre, mga bata pa nga, nagsisisigaw ako na, May ahas? Lola, may ahas dito. May ahas. Tapos, biglang paglabas niya, na gumagapang, nagiging pamalo ng... Di ba pag naglaba, alam niyo yung pamukpok sa labada? Parang nagiging ganun paddle, siya. Nagiging paddle siya na may ribbon siyang pula. Wow! Nakita niyo sa mata niyo talaga nag-transform yun. yung ahas, tapos naging pamukpok ng panlaba. Nung kinukwento ko na sa mga... Saka may ribbon pa rin ho. May ribbon pa rin siyang pula. Alam, talagang nakita ko siya talaga na yung ahas na yun na nagiging pamalo talaga siya. Wow. Nagiging palo-palo. Grabe yun. Na sabi ko sa lola ko, Lola, ahas yan kanina talaga pinagpipilitan ko. Sabi niya, hindi nga yan. Guni-guni mo lang yan. Grabe na parang kayo nakakita ng magic na live talaga sa mata niyo. Totoo talaga. Tapos ano pang kwento dun sa mangkukulam? Yun, lagi, marami siyang nagsasabi na mangkukulang daw yung matanda. Siyempre, pinagkwento ko na ganun ang nangyari, di ba? Na may ahas ako nakita sa garden, na ganito, ganun. Tapos lagi nila sinasabi, positive daw na mangkukulam talaga. Pero parang hindi naman kami kinulam. I mean, di ba? Mukha ho siyang normal. Oo, normal naman talaga. At saka hindi naman siya sa tao. Opo, Lagi nga siguro kami kapag nandoon. may itatakbo lang sa kanya. Siguro mayroon lang sigurong kakaibang pero hindi naman ibig sabihin na hindi naman siguro talaga mangkukulam. Siguro talagang mayroon lang silang kakaibang Kakayahan. Oo, 'yun ang totoo, kakayahan sa mga sarili. Oo. Kasi ako kasi naniniwala, yung lahi namin naniniwala sa ganun, na may tao talaga na may kakaibang kakayahan. Opo. Like
nakakaramdam, nakakakita. Kayo sa tingin niyo po, bakit kayo pinagpapakitaan ng mga elemento? Hindi ko rin talaga alam ang totoong sagot niyan. Pero siguro, lahi din siguro. Kasi yung mga lahi namin manggagamot eh. May lahi din ho kayo Mga lahi. Lahi lang namin, Opo. mga manggagamot. Mga lola ko, mga tiya ko, gano'n. Opo. Sabi- Kanina ho, nung pinag-uusapan natin bago magsimula, may nunal ho kayo sa mata. Meron po. Tingin niyo, yan yung dahilan bakit nakakakita rin kayo? Parang oo, naniniwala din ako na isa siya sa dahilan na nakakita ako ng mga kakaibang mga elemento. Pero na-try niyo na ho ba yung halimbawa may hahawak sa inyo tapos makikita rin niyo yung nakikita ninyo? Hindi. Hindi Hindi ba? po. Hindi sa ganun. Hindi sa ganung way. Pero mas nakakakita ho ba kayo o mas nakakaramdam? Parehas. Pareho po. Parehas. Kahit saang lugar po? Oo, pag mayroon talaga. Mas more na naramdaman ko sila. Kayo ho, may sinusuot po ba kayo na protection or kahit ano para hindi kayo malapitan ng mga elemento? Actually, sa mga ganun, wala. Dasal lang talaga. Pero pag nasa bahay or nag-iinsinso talaga ako. Pag may nararamdaman ako ng mga ganun. Opo. Nag-iinsinso ako sa lugar kung meron akong na may insinso. Yon, parang dinadasal lang tapos para pantaboy lang ba? Opo. Pantaboy lang sa kanila na para hindi ka lalong paramdamin. Alam mo yun? Opo. Yung ganun. Bukod ho dun sa na-experience nyo sa probinsya, may iba pa po ba kayo na-experience sa ibang lugar? Oo, dito na sa Maynila. Ayan, Dito, ano dito sa nangyari? Maynila. Doon sa una kong boss dito sa Maynila, doon ako naka-experience nag-alaga kasi ako ng bata, Opo. na 4-year-old na bata, Sa bahay ho ng boss nyo? sa bahay ng boss ko. Tapos yung bahay nila, mayroon siyang hagdan, parang lumang bahay siya ng mga mayaman. Opo. May hagdan siya na maluwag yung ilalim. Ginawa nilang parang Storage. hindi, parang library siya. Library. Kasi pinalagyan nila ng mga books. Kasi yung isa sa kapatid ng boss ko, yung mami ng bata, isa doon writer. Journalist siya. Opo. So, maano sila sa libro. Opo. So, yung ilalim ng hagdan nila, ginawa nilang parang library. Tapos parang may lamisang maliit, mayroon ding mga upuan na parang doon yung mga bata nagbabasa o naglalaro. Opo. Yung alaga ko, mahilig tumambay doon. Nagtataka ako minsan. Yung bata ho? Yung batang 4 na taon na lalaki. Mahilig siyang tumambay doon para maglaro. Minsan, naabutan ko siya, may kinakausap. Gusto mo laro tayo? Laro tayo? Ito sa Japan. Ito sa Amerika. Ito sa India. Si Papa ko. Ano nagawa ng alaga ko? Ba't nagsasalita mag-isa? Wala naman siyang kausap. Ramdam ko na talaga yun na meron talaga. Wala nga. Sino mo?